So bago ang lahat, mga kasama, pwede ba kayong anyayahan tumayo muna para tayo makapagdasal? As we begin this program, Lord, we ask that you would bless every person who has gathered here today, and that you would be present with us in a special way. We pray that this program will be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will, and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa ating pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Okay, magsipo na po tayo. So habang tayo nagdi-discuss ng ating Balay Federal, magse-serve na din po tayo ng konting merienda para sa mga hindi na gumagahan. Ngayon mga kasama, ang tanong ko, sinong nakita ko nung isang taon na sinasabi rin to? Sino nandito nung isang taon? Wala kahit isa? Wala? Kasama ko si Vice Governor Agapay. Wala? Isa? Isa? May award ka na mamaya. Hindi, mas maganda yun. Actually, naghahanap talaga kami ng mga bagong participants kasi last year, dapat after nung punta namin dito, isusunod namin itong programa kaso nagkaroon problema. So alam niyo naman, hanggang ngayon, madami pa rin problema sa gobyerno, sa lipunan, lalo na sa Senado, para tayo nasa circus araw-araw. No? So, kaya kami nandito ngayon dahil may eleksyon man o wala, gusto po namin na iparating sa inyo kung ano yung maaaring solusyon na i-ano natin sa ating lipunan through Balay Federal. Kasi wala pong partido sa Pilipinas ang bibigay sa inyo ng totoong solusyon maliban sa Balay Federal o sa Partido Federal ng Pilipinas kasi yung ating sistema ng gobyerno ngayon masyado na siyang centralized. Anong ibig sabihin ng centralized? Na sila na lang yung nasa taas. So pagka may isang tumabit, lahat magkakasabwat. Wala kang kayang habulin. Magkaroon na sila ng magkabilang panig, kagaya ng Senado ngayon,
kaliwat kanan sila, pero parehas naman madumi. Di ba? Kaya sila nagtatakipan kasi pagka nabuklat yung isa, sasabit yung kasamahan nilang isa. Pagka nagpunta dito sa kabila, ganun din. So, kanya-kanya silang turuan, pero ang totoo mga kaibigan, hindi naman, wala din yung solusyon. Sabi nga, sa dami na naging presidente natin simula nung 1987 Constitution, naniniwala ba kayo na kahit isang presidente wala nagsabi na gusto kong baguhin ang Pilipinas? Siguro lahat sila. No, lahat sila nangarap na gusto kong baguhin yung Pilipinas. Pagkaupo nilang presidente, siyempre, nangangarap yan eh. Babaguhin ko Pilipinas, babaguhin ko Pilipinas. Pero pagkatapos, ano nangyari? May isang presidente ba na talagang nabago yung sistema ng Pilipinas? O habang tumatagal, lalo tayong umihirap, lalong nagmamahal ang bilihin. Hindi naman tumataas ang sweldo. Diba? Kagaya ngayon, may krisis tayo sa gasolina. Ang gasolina natin doble. Diba? Simula bago mag-crisis, 40 lang, 45, 43. Ngayon, 80, 82. Ang tanong ko, tumaas ba yung araw nyo? Ha? Tumaas ba yung sweldo nyo? Wala Pero tumaas lahat. Pero yung kalidad ng sweldo nyo, anong income natin, hindi tumaas. Bakit? Magkakaaway kasi nasa taas eh. Hindi nila tayo mabigyan ng oras, hindi tayo mabigyan ng atensyon. So ngayon, ang modelo ng Balay Federal, ang gusto namin mangyari, kahit anong sitwasyon ng gobyerno, hindi nyo kami kailangan. Ibig sabihin, kaya nyo tumayo sa sarili nyong paa. Kaya yung sinasabi kong programa, para doon po yun. Na kahit sabihin mo anong sitwasyon, alam nyo, may pagbabasihan kayong sistema na kaya nyo tumindig sa sarili nyo pa kaysa umasa kayo sa gobyerno. Pero hindi ibig sabihin, ahayaan natin yung gobyerno na gano'n. Habang buhay na lang tayo gano'n. Hindi po. So, dito po sa ating pagsasalita, dito po sa ating programa, papaliwanag ko po sa inyo lahat kung ano po ba ang principles o ano po ba ang mga long-term goal ng Balay Federal o ng Partido Federal ng Pilipinas. Ako po si Glenn Borlasa. Yung iba po siguro nakakakilala dahil ako po ay kagawad ng Kabulusan. Ano po? At kapitbahay nga po. At binibigyan po natin ng pagkilala at pasasalamat si Kapitan Frank de Mesa sa pagbibigay po ng kanyang oras at kanyang pahintulot na tayo magdaos ng ganitong programa sa inyong barangay. Palakpakan po muna natin yung Kapitan. Mahina! Parang mahina. Kasi dadami pa eh. Kulang pa yung pirmahan niya eh. Oo nga, no? Okay. Sino nga po ba ang Partido Federal ng Pilipinas? At sino nga po ba ang Balay Federal? Kami po ang partido na nagsusulong ng federalismo. At sabi nga, maraming partido, nandyan ang NUP, nandyan ang PDP Laban, nandyan ang kung ano-anong partido. Pero mga kabarangay o mga kasama, makikita nyo lang yan sila pag eleksyon. Tama ba? Hindi yan sila pumunta rito. Hindi yan sila pumunta rito para magpaliwanag sa iyo kung ano ba yung sitwasyon ng bansa, ano ba yung kailangan nating solusyon, at ano yung kaya namin ibigay sa inyo. Hindi yung sobre. Kasi yung sobre, kinabukasan wala na yun eh. Ang gusto ng Partido Federal ng Pilipinas o Balay Federal ay makapagbigay kami ng programa sa inyo na kayo mismo yung usbong, kayo mismo yung magpapalago para at least in the long run, hindi na kayo lagi nakaasa kung kanino. Ano? So okay. Pero may isang kondisyon. Ang gusto namin makakasama namin, may prinsipyo. Ayaw naman namin nung walang prinsipyo sa buhay dahil sayang yung effort namin, sayang yung mga gagawin namin. Hindi naman namin kayo makakasama ng sa isip, sa puso at sa gawa. So kailangan magkakasama tayo sa lahat ng hahakbangin natin. Iisa yung prinsipyo natin sa katawan. Iisa yung prinsipyo natin sa puso.
isa ang prinsipyo natin sa ating isip. So, ito po yung 5 core principles natin. Pero bago tayo magsimula dyan, mga kaibigan, lahat po ng ginagawa natin dito, primera o ang nagsimula, South Cotabato. Sino po bang sa South Cotabato? Baka naaano nyo na sa Facebook kung anong sitwasyon ng South Cotabato, kung ano. Hindi yung North, yung North medyo magulo eh. Pero yung South Cotabato, baka ho narinig na sa probinsya nila, sa kanilang lalawigan, wala hong kasirang ospital. Naririnig nyo na? May nakakita na po sa Facebook na pag pumunta ka sa ospital nila, yung cashier, sarado, walang bill. Naano nyo na po yun? So, i-search nyo sa Cotabato. Baka ano nyo, ako lang nagsasabi. Ha? Okay, sa South Cotabato din, libre din ng school. Public at private. Simula elementary hanggang college. Lalit ka na. Ito, Oh. pero may phone. Pero At sa South Cotabato din, yung mga nakatira sa gilid ng kalsada ng highway ng ilog, may libreng na bahay. So, ang Laguna, ang income natin sa isang taon 2025, 1 trillion. 1.08 trillion. Ang South Cotabato, 100 billion. So, times 5. So, yun ang malaking tanong natin. Bakit ang Laguna, ang pinakamalaking income sa buong Pilipinas, sa probinsya? Ang South Cotabato, times 5. I-divide mo ng 5 yung income natin, yun ang income nila. Pero sila may programang ganon. Ang tanong bakit? Sa tingin nyo, hindi naman siguro necessarily corrupt talaga. Ano? O baka sabihin, sinasabihan ko yung hindi. Ang mga kasama, nasa namumuno yan. Nasa namumuno. Hindi naman necessarily na ganito, na ganyan, na gano'n. Hindi natin sinasabing negative kagad. Pero baka hindi lang nila alam pa. Hindi pa nila alam yung sistema na dapat na ginagawa. Kailangan lang may magsabi sa kanila. O kailangan lang may bigay ng blueprint, ng plano, paano nyo ginagawa sa South Cotabato. Ngayon, sino ba ang namumuno sa South Cotabato? Governor Jun Tamayo Jr. Reynaldo Jun Tamayo Jr. Mga kasama, may istorya lang ako kay Gov Jun, dating mayor to eh. Nung unang takbo niyang sa politika, konsehal lang. Number 1 siya, namatay kong parang vice mayor, naging vice mayor siya, tumakbo siya ng mayor. Alam niyo ba ang unang sinabi niya nung siya'y tatakbong mayor? Pag ako naging mayor, wala nang bayad ng ospital, wala nang bayad ng school. So, pero talagang medyo mahirap, So, nanalo mga kasama. Nagpatawag ng department meeting. Ang sinabi niya sa department head, basta bukas, bawal lang maningil sa ospital. At parang lahat ng department head, hindi kaya, mayor, hindi kaya. So sinabi niya, lahat ng nagsasabing hindi kaya, lumabas ng kwarto. Apaltan ko kayo ng kayang sumunod doon sa sinasabi ko. So yun yung unang araw niya ng pag-mayor. So kinabukasan, pumunta sa ospital, pinadlakan yung cashier. Pinadlakan yung cashier ng ospital para wala nang makapasok. Wala nang maka-duty. So nagpunta yung mga tao, ay hindi po kami makakapagbayad, wala pong tao doon sa cashier eh. So ibig sabihin political will. Although wala pang sistemang lagay, dahil yun ang gusto ng namumuno, ginawa niya ng paraan, saka na lang pinihin lahat. Pero kasi kung may political will ka, alam mo may magagalit, alam mo may kukontra, okay lang. Kasi ang kailangan natin dito, political will. So, what if sa Laguna, ganyan din. Di ba, sarap? Hopefully, very soon. Hopefully, very soon. So, si Governor Jun Tamayo din ang presidente ng lahat ng gobernador sa buong Pilipinas. So, Governor's League,
So, kaya ginagamit natin yung channel na to para lumibot ng buong Pilipinas, parating sa tao na may sistema pa na kayang sumulba sa ating bansa ngayon sa nangyayaring corruption ngayon. At ito yun, Balay Federal. Ituturo namin sa inyo, ibabahagi namin sa inyo, sana yakapin nyo din. So, ano nga ba ang 5 pangangailangan ng isang tao para masabi mong tao nga? Tao ka nga. Tingin nyo. Pero nga agad number 1, hindi ba pwede pagkain muna? Sabi ni Idol ng pera, mo kagad ang pera. So 5 yan, ano? Food, shelter, clothing, healthcare, saka source of income. So food, hindi naman pwedeng hindi ka kumain dahil tingin-tingin ko ilang araw lang patay ka na. Ano? So pangalawa, bahay. So hindi naman pwedeng kumakain ka pero sa kalsada ka natutulog dahil hindi rin so wala kang sense ng dignidad kasi sa kalsada ka natutulog. Ano? Pangatlo, damit. Hindi naman pwedeng lahat kayo dito pumunta nang wala kayong damit dito. Talagang hindi na ako pupunta rito. Baka sabihin, anong kulto yung tinatayo natin? Mga walang damit yung mga nasa taas. Ano po? Pang-apat, healthcare. Ibig sabihin, kailangan natin ng suporta o kailangan natin ng means para kung tayo magkakasakit, hindi tayo kailangan makawa, hindi tayo kailangan mag-ano. Merong sistemang nakaandyan para tayo ay magamot o tayo ay makapagpagamot. And lastly, source of income, kailangan natin ng trabaho. Hindi man trabaho, negosyo. So yun yung, di ba? Okay. Ang sistema ng gobyerno natin yun, ng pamumuhay natin ngayon, mas nakakaraming Pilipino. Ang kalahati ng ating populasyon ay middle class. Actually, below middle class pa nga. At ang 40% talagang nasa poor. So sa atin, kagaya ng mga baybay nating barangay, karamihan ng mga residente natin dito talagang nasa poor. Yung iba medyo nasa middle class, pero talagang pagka nagkasakit, bagsak agad. Punta agad sa poor. Ano? At yung 5 sinasabi natin, basic needs, parang nagiging privilege. Pag yung 5 yung kumpleto ka, ibig sabihin, nakakaangat ka sa buhay. Tama? Diba? Sinong kaya magsabi dito na yung 5 on the spot? Ayan niya. Kahit siya'y magkasakit bukas, kahit siya'y medyo manghina, kahit siya'y tamadin. Ano? Nagising bukas makapagpahinga muna ng 1 linggo, tinatamad ako eh. Pero ba? So ibig sabihin, parang privilege ng mayaman. Yung 5, yung food, yung shelter, yung clothing, diba, yung healthcare, saka yung trabaho, parang privilege ng mayayaman. Which is, yan ay obligasyon sana ng gobyerno para sa atin. Pero dahil nga ang gulo-gulo ng gobyerno natin, ang dami nang umupo, yung mga senador natin, para pang mga di mamawari, ano? Nakakainis, bubukas ka ng balita, yung mga senador lang makikita mo, nakakasiwa mga pagmumuka. Imbis na yung 5 pangangailangan natin, ang maibigay sa atin, minsan man lang na maramdaman man lang natin na talagang binababa nila yung programa. Hindi, mas busy sila doon sa politika nila. Kung sino ipagtatanggol nila, sino pagtatakpan nila. Di ba? Hindi naman sila na makakapwesto kung hindi natin binoto. So ngayon, may isa pang problema, hindi tayo marunong bumoto. Bakit? Kasi nga, pagdating ng eleksyon, kung sino nagbigay, kung sino nag-abot, yun ang binoboto natin. Masakit ng pakinggan, ano? Pero yun ang realidad. Nagkakaroon ng vote buying. Pero dahil nga, ang sistema ng ating pamumuhay o sistema ng gobyerno, yung kahirapan ng Pilipino ginagamit ng sandata sa atin. Diba? Ngayon, let's say ako, tumakbo akong congressman. Ma'am, may isa kang kapamilya, mahal na mahal mo. Nagkaroon ng problema sa ospital. Kalahating milyon. Diba? Example lang to ha.
Kahit ayaw mo sa akin, alam mo kung makakatulog sa'yo, lumapit ka. Tinulungan kita, o sige ako bahala dyan. Kalahating milyon, sige, GL lang yan. Yung GL naman, buwis ng taong bayan yan, hindi naman sa politiko yan. Walang, hindi pagmamayari ng politiko, pera natin lahat yan. Yun lang, sa kanila dumadaan kasi nasa kanila yung sistema. Yung birokrasiya ng pagkuha ng GL nasa kanila. So ngayon, pipirma ko yung GL mo, 500,000. Ngayon, kung pamilya mo, gumaling, mawayos na lagay ngayon. Ngayon, after 5 years, 10 years, tumakbo kong congressman. Pero nakita mo ako sa TV. Nangungurakot ako. Pero iboboto mo pa rin ako, sigurado ko. Bakit? Utang na loob ko sa akin eh. Yun yung sinasabi ko, na yung kahirapan ng tao, ginagamit ng mga politik laban sa tao din. Kasi kung kayo may utang na loob sa akin, kahit balik-tarik ko ang mundo, boboto niyo ako. Bakit? May utang na loob kayo sa amin eh. Diba? Eh kung hindi dahil sa akin, di patay na yung mahal ko sa buhay. Tama. So yun ang gusto natin baguhin. Diba? Ngayon, kung bibigyan natin ng tao ng karapatan at dignidad na tumayo sa sarili niyang paa, although pangit pa ang sistema ng gobyerno ngayon, malay nyo, banda-banda dyan. Base sa ginagawa natin to, 2-3 taon, 5 taon, 10 taon, malay nyo mabago natin. Diba? Kung mababago natin, hindi na natin sila kailangan. Eh kung libre hospital, dadaan ka pa sa politiko, hindi na. Libre na school, dadaan ka pa kay mayor, hindi na. Diba? Libre lahat ng kailangan mong sistema o serbisyo ng gobyerno, libre na. Eh sa South Cotabato, gano'n. Kaya alam nyo, si Governor Jun Tamayo, nung huling tumakbo, tarpulin kahit isa. Hindi umakyat yung plado kahit isang beses. Hindi, ibig sabihin, literal, hindi nangampanya. So, wala po, kahit sa highway, pag may nakita siya, tanggalin niyo. Kasi alam niya, hindi siya nagutos na maglagay ng tarpulin, may nagkukusa. Pinapatanggal niya. Pero bakit landslide? Ang ginastos ng kalaban, 400 million yata. Ang ginastos ni Gov. Tamayo, 20 million para lang sa watcher. Gobernador dito sa Laguna, magkano gastusan ng gobernador? Bilyon? Diba? Pero bakit may gobernador sa South Cotabato, 20 million lang ginagastos? Walang tarpulin. Walang caravan pupunta sa stage. Tapos pupuntas may mga sobre-sobre. Wala. Alam niyo ang ginawa niya? Yung modelong ginagawa natin ngayon. Yung modelo ng federalism na yung programa ng gobyerno, ibababa namin sa inyo. Bibigyan namin kayo ng kaalaman, tutulungan namin kayo kung ano yung gagawin. At pagkatapos, marirealize nyo na kung ganitong buhay namin, ganitong sistema susundin namin, hindi namin kailangan gobyerno. Hindi namin kailangan umasa dyan sa mga politiko. So yun ang nangyari. Sabi niya nga nung nasa Batangas kami last week, kasama ko si Jess doon. Bakit ako magtatarpulin na vote for governor? Eh alam naman ng tao tumatakbo akong gobernador. Diba? Alam naman nila na sila ang pinaglalaban ko. Ba't ko sila kukumpanyahin? Diba bakit ako pupunta sa kanila, magbibigay ako ng sobre? Eh pag hindi nila ako binotot, hindi ako mananalo, wala lahat ng magagandang programa ng South Cotabato. Diba? So ngayon, mismo mga tiga South Cotabato, ang nagkampanya sa kanya na hindi na kailangan umakyat sa entablado, hindi na kailangan ng sobre. Bakit? Kasi ginagawa niya ang atong modelo natin na alam namin gumagana. So, sa buong Luzon, congratulations, una po ang Banilan. Kayo ang unang-una sa buong Luzon na gagawin natin yung modelo ng federalismo at kami mismo ang magbibigay ng mga programa ng guideline at kami mismo ang tutulong sa inyo. Pero, bago ang lahat, sabi ko nga, kailangan magkakasama tayo sa prinsipyo. Hindi naman pwedeng hindi. So, ang unang-una dyan, nakalagay naman dyan sa atin, theism. Ano ibig sabihin, ma'am? Theism. Bago yung salita, bago. Ang ibig sabihin po niya, paniniwala sa Diyos. Lahat naman tayo makasalanan, aminado naman tayo dyan. Pero hanggat gumigising ka sa umaga at nagpapasalamat ka sa Diyos, at sabi nga, nagdadasal ka bago matulog, tingin-tingin ko nasa magandang moralidad pa rin ang puso mo.
Hindi naman kailangan ikay Muslim, hindi naman kailangan ikay Iglesia, hindi naman kailangan ikay born again. Kahit anong religion mo, okay lang. Sa Balay Federal, mga kasama, hanggat naniniwala ka sa Diyos, naniniwala din kami na maganda, na mabuting tao ka. Regardless na kung medyo lasinggero yan, medyo chismosa, medyo lahat naman tayo may kapulaan. Pero dito sa binubuo nating Balay Federal, sabi nga, balay, bahay, federal, meron tayong 2 bahay na itatayo sa Banilan. At lahat ng membro ng bahay doon, gusto ho namin naniniwala sa Diyos. Bakit? Moral compass. Ang taong hindi naniniwala sa Diyos, medyo tagilid yan. Medyo tagilid. Medyo tagilid. Huwag naman sanang So, hinihiling natin lahat po ng membro ng ating balay dito sa Banilan, naniniwala sa Diyos dahil hanggat anumang kasama niya ng ugali niya sa umaga, anumang chismis niya, anumang ginagawa niya sa lipunan, hanggat nakikipag-usap yun sa Diyos, may pag-asa pa rin yan. So, huwag natin sukuhan, bigyan natin ng konting tulong, o bigyan natin ng konting pagmamahal, baka sakaling magbago, baka sakaling makakaiba natin sa mabuti. Hindi ho tayo manguhusga sa Balay Federal, hindi ho tayo manguhusga dito. Mga kasamahan niyo po, ituring niyo ng pamilya. Yung 2 grupong nandun, ituring niyo po na kasamahan niyo sa balay. Pangalawa, humanism. Ang ibig sabihin lang po niyan, sa Balay Federal, ang gusto po namin mga membro o magiging membro namin, in the long run, may human dignity. Sabi nga yung dignidad man lang na parang tao ka. So doon po pumapasok yung 5 basic needs na gusto namin i-address. Gusto namin lahat ng membro ng Balay Federal, kahit pa paano yung 5 yun na i-address. Diba? Kung may trabaho ka, may pagkain ka sa lamesa araw-araw. Tama. Meron kang damit. Diba? Hopefully, banda-banda dyan, dahil sa programa natin, magkaroon din tayo ng pabahay sa Laguna. At siyempre, sabi nga, kung ano man yung 5 basic necessity, saan at dito man lang sa ating ginagawang programa, sa inyo, mga kasama, maramdaman yung programa na ginagawa natin, kaya address yun. So maraming programa na kailangang i-implement, pero sinasabi ko nga kanina, kung libre na yung inyong ospital, libre na inyo yung pag-aaral, yung mga anak nyo, yung mga susunod na henerasyon, kahit gusto nung mag-doktor, kahit gusto mag-engineer, hindi nyo na kailangan, mag-ano ka na lang muna. Sa LSBO kasi libre doon. Diba? Mag-call center ka na lang o kung ano man. Hindi kasi, ang nangyayari, may gustong marating yung mga anak nyo, napuputol. Kasi hindi nyo kaya pag-aralin. Diba? Ngayon nga, sa modelo na ginagawa ng South Cotabato, kahit privado pong eskwelahan sa South Cotabato, libre. Kung ano mang gusto ng anak nyo, pupunta lang doon, kahit piso wala pong mabayaran. So gusto natin mangyari dito sa Laguna yan. Diba? Ibig sabihin ko, kung lahat ng 5 basic needs nasa inyo, magkakaroon ka ng dignidad eh. Magkakaroon ka ng konting pride. Hindi naman pride in a wrong way, pero magkakaroon ka ng konting, sabi nga, realization na mas maganda palang ganito. Kaysa ako'y isang kahit santo ka kung kani-kanino ko ganyan, nakasahod ng ulan. Tama ba? Okay. At pangatlo, direct democracy. So, sa direct democracy po, mga kaibigan, dito po namin tinatanong yung mga tao. Kagaya po ng South Cotabato, every week, nagpapapunta po si Gov. Tamayo ng mga tao sa bahay o sa kanyang para tanungin, ano bang problema sa inyo? So, ano bang problema sa lugar nyo? Ano bang problema sa bayan nyo? So, direktang nasasabi ng tao sa kanya kung anong problema. Kunyari, kagaya dito sa Banilan, sabihin, hindi nyo kailangan ng assembly, hindi nyo kailangan ng kung anumang programa, maghintay ka ng ilang buwan. Pwede po kayo pumunta sa opisina.
ng inyong kapitan para sabihin kung anong problema sa loob ng isang linggo, may isang araw na pupunta ang tao sa inyo, pupunta ang tao sa kanya para sabihin. Ngayon kasi, hindi pwedeng yung gusto lang ng nakaupo ang nasusunod. Minsan kasi hindi akma. Let's say, laging nabaha dito kung ano man ang problema. Tapos ang ginagawa lagi Christmas light. Hindi mo pwedeng ganun. Diba, ibig sabihin kailangan nakakama, kaya nga may direct democracy kami tinatawag. Gusto namin, from time to time, may manggagaling sa inyo. May magsasabi sa amin, ano ba kailangan namin gawin. Siyempre, kung ikaw naman naniniwala na ang boses mo, merong bearing o may mangyayari kung ikaw'y magsasalita sa namumuno, magsasalita ka. So, bakit ba ditong nakaraang flood control, may nagpunta ba ng EDSA dito? Kahit isa. Sino po? Nagpunta ng EDSA? Wala? Ako nagpunta ako dun eh. Pero bakit yun na ang pananaw ng tao? Kasi sa utak natin, sa damdamin natin, ang iniisip natin, pag tayo pumunta dyan, wala din naman mangyayari. Diba? Tama? Kahit mag-rally tayo dyan, wala naman mangyayari pagkatapos. Tatakpan lang nila ng bagong issue. Next week, wala na yan. Tama? Which is totoo. Diba? Wala na. May nakulong ba? Si Jinggoy saka si Revillano, yung mag-best friend. Sila na naman dalawa. Pero ibig sabihin ko, yung mismong circle ba nung flood control sa Congress, may nangyari ba? Kahit isang congressman ba may nakulong? Wala. Wala, no? So, sa sentimento ng mga Pilipino ngayon, kahit magsalita ka, wala namang mangyayari dyan. Wala namang mapupuntahan yung pagrarally mo. Kesa mag-rally ako, mag-aaraw na lang ako. Di ba, may sweldo pa ako, may papakain pa ako sa pamilya ko. Mag-rally ka ng isang linggo dyan na hindi ba yan? Ano kakainin ng pamilya mo? Di ba? So, doon din papasok na yung sistema ng pamumuhay natin isang kahit isang tukana. Alam niyo ba sa Hong Kong, sa Macau, galing ako doon matagal na panahon, kaya nilang mag-rally ng isang buwan. Bakit? Walang bayad, pati estudyante, pati magulang nila, sama-sama sila. Isang buwan sila nag-rally. Talagang nagsashutdown ng gobyerno. Bakit? Maganda yung kalidad ng pamumuhay nila, malaki ipon nila, kaya nilang tumayo sa nila, kahit hindi sila magtrabaho ng isang buwan. Tayo. Araw lang tayo hindi magtrabaho, tingin-tingin kayo bukas nakasimangot na lahat Wala nang baon ng bata, wala nang pagkain, wala nang bigas, wala nang etc. Diba? So kaysa nga naman tayo makialam sa problema ng lipunan, ay yung problema na lang muna natin ng ating Diba? Kaysa ako'y makipag-rally dyan, mag-aaraw na lang ako. Sayang din yung 500 ko, sayang din yung 300 ko. Tama ba? Diba? Magnanakaw at magnanakaw sila. Dahil alam nila, ganun na sa loobin natin. Tama ba? So malakas ang loob ng mga yan. Hindi magkakapag-rally ang mga yan, Diyos ko. 2 araw lang, wala nang pagkain sa bahay yan. Rally yan. Diba? Pang-apat, enlightened socialism. So kung sakasakaling ang nagkakaroon na tayo ng boses na alam naman natin pinapakinggan ng gobyerno, dito papasok yung programa na akma na ibibigay namin para sa inyo, kagaya ng sinasabi ko kanina. Dahil nasa sa inyo naman yung programa, anong proposal o anong gusto nyo mangyari, doon namin dadalihin o doon namin itatakbo yung programang gusto namin ibaba sa inyo. Ano po? Ngayon, bibigyan ko kayo ng example. Sa South Cotabato, sa farming, sa pagtatanim ng bigas, pagtatanim ng mais, simula sa pagbubungkal ng bukid, libre. Pagbibigay ng patubig, libre. Punla, libre. Harvester, libre. Yung pagdi-deliver kung saan dadalhin, saan bibilin. Kasi ang bumibili ng kanilang harvest ay Kapitolyo din. At ang Kapitolyo ang nagbebenta sa tao, walang tubo. Yun yung enlightened socialism nila doon. Kaya ang mga magsasaka doon,
Pag narinig na may sinasabi kang hindi maganda kay Governor Tamayo, magagalit sa iyo. Kasi wala silang kailangan gawin kung hindi i-manage yung lupa. Bantayan man lang kahit paano. Pero simula pagbubungkal hanggang pagbabiyahe ng ani, hanggang bayaran, wala silang ginagastos. So ang tanong, bakit kaya nila? Diba? Ay kung kayang ganyan, kaya natin buong Pilipinas? Unti-unti siguro. Unti-unti. Pero ibig sabihin ko, ang laki ng diferensya. Sino magsasaka dito? Taas ang kamay. Magsasaka. Ano ba? Kasi bangot na kagad si Kuya. Parang dismayado sa narinig ganun sa South Cotabato. Ano pong nakukuha natin tulong? Ano pong nakukuha natin tulong sa ating mga national government na lang, national government. Pag tayo dito sa taas, dito sa ano ha? Sarilit-kalit ko kasi sa akin, wala pa akong natatanggap na ano sa gobyerno. Ayan, alam masyado. Kasi ayun, para sa mga magpapalay dyan, ay mga sarilit-kalit, ba, mga punong kahoy, yun, ano, kasi up lang kami sa upland. Hindi kami sa rice field. Ayun ko pa, rice field, ewan ko lang kung silang natatanggap. Ano pong ano natin? Tatanungin ko kayo. Dito ako pinaka-interesado sa programa ng South Cotabato yung sa farming eh. Nakatulad ko na ako sa magsasaka, talagang wala ang biyaya na nakamtan. Ayun naman, wala. Pini, meron, pero ayaw pa tumubo. Okay, nandun yung video Gov Tamayo, narinig ko ha. Binihilang daw ang binibigay sa magsasaka, ayaw pang tumubo. Okay ha? May video naman tayo. Isisend ko kay Gov Tamayo yan. Masakit pakinggan to, no? So, diba? Ang tanong ko, Tay, gusto mo ba ganun din sa Cotabato? Wala ka nang kailangan? Pagpunta mo sa Kapitolyo, babayaran ka na lang. Pinantayan mo ng konti, Diba? Kaya kailangan mo naman bantayan kahit pa paano, hindi naman pwedeng hindi, diba? Pero literal, mga kasama, kahit i-search nyo sa Facebook, sa Google, kung mayroon kayong kakilala sa South Cotabato, tawagin nyo. Kung hindi totoo yung sinasabi ko. Ha? Huwag kayong magbase sa akin. Huwag kayong magbase sa sinasabi ko. Meron naman kayong cellphone, meron naman kayong internet. I-search nyo kung totoo yung sinasabi namin na ginagawa nila sa South Cotabato. Kaya totoo to. Pag may narinig yung mga tao doon na nagsasabi na hindi maganda kay Governor Tamayo, nagagalit. Hindi katulad dito sa atin na may paksyon. Sa South Cotabato po wala. Walang paksyon ng politika doon. Ha? Saka nga nakakita ng gobernador na walang tarpaulin. So doon pa lang alam mo na hindi malala ang sitwasyon ng politika doon dahil mismong tao. Marunong na eh. Isabihin ko, kunyari tayo, let's say, yung programa ng South Cotabato nagawa namin dito sa inyo. Kompleto. Di ba? Let's say ganito, may lumapit na kandidato sa'yo. Bibilin boto mo, pagbibili mo pa? Di ba? Hindi na. Bakit? Di ba parang may insulto ka pa na kapal ng mukha nito ah. Parang sa akin mukhang pera, patay gutom. Hindi. Kasi may nakasuporta sa iyong programa eh. Na hindi mo kailangan baliin ang buto mo sa pagtatrabaho. Di ba? May nakalagay na programa which is existing today. Nangyayari ngayon. So yun ang gusto natin. Yung programa na yun, yung programa ng federalismo na ginagawa ni Governor Tamayo sa South Cotabato, dalhin lang natin dito. Di ba? Dahil ang Balay Federal, mga kasama, hindi ito pagmamayari ng politiko. Pagmamayari nyo to. Hanggat miyembro kayo nito, inyo ang kapangyarihan. Hindi kami nandito para mangampanya ng kahit sino. Wala kayong nakikita picture ha. Wala kayong nakikita. Dito lang, gusto namin iparating sa inyo na mayroon pang sistema na ginagawa ngayon sa South Cotabato na pwede pa natin gawin. May oras pa. Kaya pa natin ihabol to. Baka sakali man lang, banda-banda dyan, magbago yung buong bansa natin maging federalismo.
At doon may representa yung totoong pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi yung lagi mga politiko na nagpayaman dyan. Yeah? Nakaw ng nakaw. Pag nagkahuli yan, turuan ng turuan. Bandang huli, wala namang makukulong. Nakakasawa na. Diba? So dito papasok yung huling-huli. Ultimate goal ng Balay Federal at ng Partido Federal ng Pilipinas is yung patriotic federalism. Ano ibig sabihin? Sa current system natin ngayon, 70% or actually 100% nga muna akit yan national government. Babalik sa atin yan, papichi-pichi na lang. Sa barangay, isipin mo, danas ko yan kasi nasa barangay din ako, ang laki ng income natin pero ang bumabalik lang ganito. Bakit? Kasi kailangan magpasweldo lang kung sino-sino doon sa taas Diba? Kung federalism ang sistema ng gobyerno natin, yung 80% nasa atin, yung 20% lang ang nasa kanila. So kung ang kapitan, kung ang mayor, kung ang congressman, kung ang governor, ay walang ginagawang tama o walang nakikitang progress sa kanilang nasasakupan, hawak na nila yung 80%, alam mo na kung sinong sisisihin. Diba? Yung nakaupo. It's either nagnanakaw yan, o it's either may ginagawa milagro. Pero ngayon, bakit hindi natin masusok? May pork barrel Akit sa taas, bababa, dadaanan lahat. Bago pumunta ng barangay. Pag may nangurap doon sa isang level, let's say Congress, may kasabot siyang senador. Diba? May kasabot siyang gobernador. May kasabot siyang mayor. Diba? Nakita natin sa flood control. Kasabot lahat, pati barangay. Diba? Sa Bulacan, kasabot pati barangay. Sino magtuturo? Kasi nga, centralized yung sistema ng gobyerno Dadaanan mo lahat. Ibig sabihin ng dadaanan lahat may lagay. Diba? Ngayon kung lahat may lagay at nagkabistuhan, sino magtuturo? Pag nagturo kayo, damay lahat. Ano? Ayaw mo bang magtago? Kung ituturo mo si congressman. Ayaw mo bang ituturo kung ituturo mo si governor? Baka hindi mo kayang itago mo ang pamilya mo. At nakakatayin ka na mga yan. Diba? Tama. So kaysa nga naman lumagay ka sa sitwasyon na kailangan mong itago ang pamilya mo, mananahimik ka na lang. At baka may additional ka pang sobre. Sobre ulit, tahimik, tiko mo yung bunganga mo dyan, kung ayaw mo manahimik, mabumukay. Tama. Tingin nyo, hindi nangyari? Nangyari na yun. Kaya nga lahat kanya-kanyang Lahat kanya-kanyang wala na akong alam dyan. Hindi ko na alam. Ngayon kung federalism, 80% ng budget nasa atin. Hindi tayo hihingi sa congressman, hindi tayo hihingi sa governor, hindi tayo hihingi sa senador, hindi tayo hihingi sa federal government o sa Malacanang. Kasi 20% lang hawak nila 80% nasa barangay, 80% nasa munisipyo, 80% nasa probinsya. Diba? Let's say lahat yan. Majority ng Laguna, membro ng balay natin, iisa prinsipyo, iisa ng sistemang gagawin natin, kagaya ng ginagawa natin ngayon sa Banilan. At pinapilot natin yung sistemang gusto nating gawin sa Luzon. Let's say, majority ng Laguna, membro natin. Tingin nyo, kung pipili tayo ng gobernador, mananalo? Kahit walang tarpulin? Tingin nyo? Kaya, di ba? Kung buong Laguna, babaan natin ang programang ganito, ipaliwanag natin yung konsepto ng Balay Federal, ipaliwanag natin kung anong benepisyo ng federalismo sa buong bansa, yung sistemang kurap, may pag-asa pa, pwede pa natin baguhin. Kung buong Laguna, mapuntahan natin at magawa natin ang kagaya ng sistemang ginagawa natin dito. Tingin nyo, di ba? Ay, sinong gobernador ang piliin natin? Pare-pares naman tayong aral na doon sa sistema.
2 years from now, diba, baka yung grupo niyong dalawa dito, baka milyon na pondo. Kasi nangyayari po sa South Cotabato, nung nasa Angas po kami, may nagsalita po doon, ang ano po nila ay farming din. Yung isa toda. Yung pondo nila, milyon na. Nagsasalita po yung isa. Na yung isang bagong-bago, parang 4 na buwan pa lang sila, nakakuha na sila ng pangalawang banto ng pondo, 600K. Kasi mag-expand na sila. Isipin nyo kung 2 taon natin ginagawa yon. At yung grupo nyo ay lumago, nawa wag naman sana maging, sabi nga ay maging masama yung resulta. Basta kaya nga sinasabi ko na kailangan yung pamuno ang ibubuin nyo, marunong talaga. Pero nandito naman kami para umalalay, kaya okay lang din. Anytime na kailangan nyo ng tulong o ng advice, o kung ano man, mag-settle man ng kahit anong dispute, tawagan nyo lang po si Kapitan, tawagan nyo lang po ako, bababa po ako dito. Para po i-micromanage work. Lagi po ako may oras sa inyo, huwag kayong mag-alala. Pagdating dito sa Balay Federal at sa programa nating binababa sa inyo, kahit anong oras tawagan nyo ako. Wala akong problema. Mamaya, bibigay ko po yung number ko sa i-save nyo po lahat. Lalo na kung may nalalaman kayong may maling ginagawa sa grupo, kakaroon ng korupsyon, etc. Tawagan nyo ako. Huwag natin pa abutin na masisira yung buong programa natin dahil may nagkakamali. Huwag nyo namang ipako sa krus kagad. Nakausapin lang natin, para may tuwid, Okay. So, yung 5 principles na yan lang po ang gusto namin. Gaya nga na sinasabi ko, nandito kami, hindi para mangampanya, hindi para may endorse yung politiko. Ang gusto lang po namin, malaman nyo na may nag-i-exist na sistema somewhere sa Pilipinas, which is sa South Cotabato, na ginagawa to. Wala namang masama siguro. Nasa amin naman ang means. Meron naman kaming usapan sa mga ahensya ng mga gobyerno para ilapit yung programa nila sa inyo. Diba? Kung sabi nga, kung hindi naman namin dadalhin sa inyo, susuluhin namin, sama naman. Diba? Ang gusto nga namin ay ipalaganap, ipaintindi sa tao na hindi pa huli ang lahat. Meron po tayong working model sa South Cotabato. Federalismo na po ang ginagawa nilang sistema. Sa liit ng budget ng South Cotabato, ang dami nilang nagagawa. Laguna pa kaya? 1 trillion. Isang taon. Ang GDP natin. Daming zero noon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isa pa, 10. 10 zero. Diba? Ibig sabihin ko, may pag-asa pa. Pero, ang sabi nga namin lagi, ang tinatanong namin yung tao, kayo ba? Ibig sabihin kayo ba? Mas gusto nyo pa na manatili yung gantong sistema o mas gusto nyo ng bago? Diba? Gusto nyo ng bago? Diba? Mas gusto, gusto nyo ba? Kahit bakit man libre hospital. Lahat pati pampers. Sa South Cotabato, pag nanganak ka, pati pampers, libre. Pati wipes. Pampunas ng puwet ng baby. Libre. Ito yung sinasabi sa amin ng mga nurse. Pati po wipes, libre. Sa school, gusto nyo magpaaral sa liseo, gusto nyo magpaaral sa pribadong paaralan. Gusto nyo ba libre? Diba? Gusto nyo ba? Diba? Saka-sakaling medyo tagilid ang bahay natin may libreng pabahay. Gusto nyo ba ng libreng pabahay Diba? Masarap pakinggan. Pero hindi naman ito pangarap dahil ito yung ginagawa sa South Cotabato. It's a matter of time. It's a matter of political will. At it's a matter of participation. Kung magpa-participate kayo sa amin at yayakapin nyo rin ang Balay Federal, naniniwala ako mga kabarangay, 1, 2 taon nangyayari na sa Banilan. Dahil kagaya nga na sinasabi ko mga kasama, sa buong Luzon, kayo po ang unang-una. So, nawa yakapin niyo po yung principles yakapin niyo po yung mga ideology na gustong iparating sa inyo ng Partido Federal ng Pilipinas at Balay Federal ng Pilipinas. Dahil tingin ko, kaya natin patunayan sa Banilan. Kaya natin gawin to dito. Ano po? Gusto niyo po ba yun?
Gusto nyo ba? Ay nga, hindi sasamit na kayo sa amin. Okay. Gusto nyo ba sumanib sa Balay Federal ng Pilipinas? Partido Federal ng Pilipinas. Gusto nyo ba sumali? Mahina. Wala kasi sige tatay eh. Galit na yata. Masama yung loob doon sa wala mo lang doon natanggap sa magsasaka, kahit konti. Tatay doon, Yaan mo tayo, Napakita natin kay Gov Tamayo to, sisiguraduhin natin na isa yan programa ilababa natin sa Banilan. Pag-uusapan namin personal to. Okay. Bago ang lahat, bago tayo gumawa ng inyong sabi nga ay opisyal, gusto ko po munang makita yung grupo ng kababaihan. Nasaan po? Halo-halo pala, Mga madam, pwede ba kayo mag-switch dito para yung lahat ng sa Balite naman, sa mga magsasaka, isa naman dito. Para pagka-eleksyon, pag natin ng mga leader nyo. Oo, kita na natin. Mga kababayan, dito po tayo. So, mga kasama yung ating pagpili ng mga leader ay galing-galingan At pagka inyong napili yan, wala nang bawian yan. Okay na? Yung mga kababayan, nandito na po sa kanan. Yung pong Balite. Balite. Ayan, kasama na po Ano nyo na po. Sabi nga, recognize na po na ito ang Balite. Ito po ang kababaihan. Ano po? Okay. Anyayahan ko muna kayong tumayo. Hawak niyo po ba yung mga ganito nyo? Tayo lang po yung manumpa. Ito. Pagkatapos po ng lahat-lahat, kukuhanin ko po sa inyo to. Pipirmahan ko po yun. Yung nasa gilid, saka ko po ibabalik sa inyo. Ayusin lang po namin ni Kapitan. Ipapabigay po namin ni Kapitan sa inyo yan. Papadeliver po namin. Okay, yun na po lahat. Hawak na po ang mga forms. Daw may pirma. May pirma na daw. Iniwanan nila. Sige. Ano mo po? Sige po, balik po muna. Okay, itaas po natin ang ating kanang kamay. Nanumpa sa partido bilang regular na kasapi ng partido. Ako si naninirahan sa lungsod, bayan o barangay ng rehiyon ay taos-pusong nagpapahayag ng aking kahandaan. Ulitin po. Ulit po. Okay, ulit po. Ready na po ba lahat? Okay. Ako si... Hintayin niyo po ako. Hintayin. Repeat after me to. Okay, ulit. Take 3. Take 3 na to Okay, ulit Repeat after me pagkasabi ko. Bagitin ang pangalan, ganyan Okay. Shadow excited si ate. Okay, ulit po. Ako si naninirahan sa lungsod, bayan o barangay ng rehiyon ay taos-pusong nagpapahayag ng aking kahandaan sa pagtanggap bilang regular na kasapi ng Partido Federal ng Pilipinas.
ay naninindigan at yayakapin ko ang salagang batas, pulisiya at mga prinsipyo at simulain ng partido. Sumusumpa akong ipapatupad ang pangkalahatang tungkulin at mga programa nito sa lahat ng pagkakataon. At itataguyod ko ang lahat ng pasya at patakaran ng National Federal Assembly. State Council, Confederation Assembly, at Federation Assembly ng Basic Master Unit ng partido. Papandayin ko ang aking sarili para maging gabay paglilingkod sa masa at sambayan ng Pilipinas. Ipagpapatuloy ko ang aking pakikibaka ng aking mga ninuno para sa isang lipunan na may paniniwala sa Diyos. Humanismo, naliwanagang sosyalismo, makabayang federalismo, at direktang demokrasya. Ako ay magiging tapat, masigasig sa paglilingkod sa interes ng sambayan ng Pilipino at sa interes ng partido. Buhay ko man ang kapalit. Gabayan mo ako, Panginoon. Congratulations mga kasama, welcome po sa Balay Federal, Partido Federal ng Pilipinas. Alakpakan niyo po at batiin niyo po ang inyong katabi. Welcome, welcome. Okay, ito na pa ang pinakang importante. Upo na po tayo. Kailangan niyo na pong pumili ng mamumuno. Mga kabarangay, again Basic Master Unit. Ang isang grupo, 50 katao, ang tawag po natin dyan, Basic Master Unit. Isang grupo, Basic Master Unit, isa ulit. Again, reminder po doon sa mga pipiliin nyo, ha? Para kita natin yung bumoto kung sino mabilis natin pagdesisyonan, ha? Kaya pinaghiwalay ko. So sa isang posisyon, dalawang grupo, automatic, ha? Huwag natin patagalin, baka tumagal tayo na isang oras sa boto. So, kaya nga. Okay. Unang-una. Sulat mo ha. Magkano ka ng isang papel, sa likodan ng sulat mo. Asa po yung ating mga ballpen? Pwede po bang makisauli yung isa? So, makisauli na po isa. Hindi mo sa dalawang grupo. Balite, kababaihan. Tapos, ito yung mga posisyon. Iwan mo na mga pangalan. Okay. Para po sa grupo ng magsasaka, sino po ang inyong ihiranging Basic Master Unit Captain? Nominate po, nominate. Taas ang kamay. Nominated po si Naomi. Nominate Fernando de Ocampo and Naomi. Dalawa na po. Iko-close na ba natin nomination? Nomination close na po. Okay, sino po? Tayo po si Naomi, saka si Tay. Ito po ang dalawang kandidato niya sa pagiging BMU captain. Ano po? Okay. Ito naman para naman sa
kabuuan. Wala tayong politika dito. Gusto lang natin kung anong marinig ang opinion ng mas nakakarami. Ha? Kung sino man manalo, sino man matalo, wala ang problema. Magkakasama pa rin po kayo. Ha? Wala akong tampuhang mangyayari pagkatapos. Ha? Oo, okay. Okay, mga kasama, sino po ang gustong maging BMU captain ay si Naomi. Taas po ang kamay. 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Sino po ang gustong bumoto kay as BMU captain kay Fernando de Ocampo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, evidently, panalo po si Naomi ha. Tay, maraming salamat po. Oo, okay. Wala pong problema to dahil magkakasama pa rin po kayo. Okay, sa kababaihan. Okay, magkano na tayo mag-nominate. Yes, makikikuha po yung pangalan niya. I nominated Felisa Galvez. Felisa Galvez po, Felisa Galvez. Saka ma'am, isa inyo po, sino pong nominate? Sino pong nominate? Unanimous to. Okay. Sa grupo po ng kababaihan, unanimous po. Felisa Galvez. Okay. Saan na po tayo doon? Ayun. Okay. Oo, di mo na. Felisa Galvez. Okay. Tingin ko mas mabilis to. Po Vice President nyo. Vice Captain. Ang pangalan po. Dilag. Josie Dilag. Josie Dilag. Okay, dito po sa kabila. Ang BMU Vice Captain. Unanimous na to. Okay. ayaw niya pa eh. Ano pangalan? Oh, unanimous na to. Okay. Madama lang ang full name mo. First finger adrenal. Para mas maganda. Secretary po, secretary. Magkabilang panig, secretary. Secretary po, secretary. Apa? Okay, unanimous na to, unanimous na. Okay, ate. Sorry, sorry. Sulat mo pangalan mo doon. Dito po sa magsasaka. Secretary po, kasi yung po pinaka-busy talaga. Secretary po. Simak. Secretary, punta rito. Sulat mo pangalan mo doon, tol. Sa mga bagay-bagay. Okay, sino mapagkakatiwalaan sa pera?
Treasurer. 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 Okay, unanimous na to. Ma'am, punta ka rito. Ma'am, punta ka rito, ma'am. Yan. Bata niyo ako, ha? Bata niyo ako. Sulat lang po yung pangalan dito, ma'am. Yun, no? Babae. Kaya tayo ng ano, responsibilidad dito. Auditor, yung laging tamang hinala. Tamang hinala. Okay, dito. Ano? Kapag magtamang duda, ikaw ang tatawag sa akin, ha? Sabihin mo, agawad, may ginagawang ano dito, babalaga. Dito sa kababayan, sino po? Ayun. Ha? Okay, kaya mga tatanungin ko pagka may mga kahinahinang nangyayari, ha? Tamang hinala. Okay. Mga kasama, meron po tayong 6 na komitiba, ha? Kaya po may 6 na komitiba dito. Yung po kasi yung plano namin mga ahensya ng gobyerno na mag-ano doon sa mga programa. So ngayon, 2 pa lang po ang mayroon tayo, Dole sa DSWD. So kung tutuusin, 2 komitiba pa lang po ang talagang ma-active natin dito. Pero ngayon pa lang buuin na natin. Okay lang ba? Okay. Committee on Research and Policy. Kahit sino lang. Oh. Komitiba sa Research and Policy. Yung mga polisiya ng inyong grupo. Ariel, ano na lang, si Ariel. Ariel daw. Sa kababayan po. Isa lang yata. Isa lang. Ano yun? Anim? Alam po, isa po. Research and Policy. Polisiya po para ng inyong mga grupo. Kung anong... Kunyari kayo gustong mag-expand, banda-banda dyan. Yun ang komitiba ang mag-research kung paano mag-expand. Anong proposal. Yan pa hindi, ano na siya, treasurer na siya eh. Ano ba? Wala pa. Sino? Okay, ma'am, tara dito. Huwag ka nang umiling dyan, baka kakastiltek ka pa. Pumunta ka rito. Pumunta ka na dito. Magkakastiltek ka, kaiiling mo. Tara. Tara na, ma'am. Sunod-sunod na lang. Mga kababayan, wala pa pong umano sa policy and research. Research and policy. Tara po. Tara na dito. Tara. Dito po, punta po dito. Lapit po dito. Tara ma'am, dito na po. Okay. Membership and organization. Isa po. O ikaw, dito ka. Kasama ka ba dyan? O, dito ka. Sa mga magsasaka dito. Membership. Tiga-recruit. Sino po? Tiga-recruit. Tara. Ikaw sa ano pa ha? Membership organization. Oo. Sa mga kalalakihan ko, magsasaka. Tiga-recruit. Tara na po. Okay. Kuya, tara na. Kuya. Ano i-recruit ko mga chicks? Yes, oo. Okay, educational and training. Programa sa edukasyon at training. Sino po? Education and training.
Educational training, mga pangulo, mga BMU captain. Makiano na po dito. Makihatak na po ang inyong magiging mga komitiba. Kasi kung tutuusin ang komitiba po ay appointed. Ito po. Hindi, yung list ng ano. Gusto mo? Ito na lang. Nandito yan. Okay. Sa mga kasama, napagkasunduan po ng ating BMU captain, i-appoint na lang po ng yung mga komitiba. Dito, base sa membro na nakalagay dito sa inyong basic master unit, yung 50, doon po pipili ang ating BMU captain ng opisyal niya doon sa mga komitiba. Ipapaalam po sa inyo. Okay po? Malinaw na po lahat? Ang dami lang ginagawa, ano. Hindi, maganda nga yan. Kayong mandilabatin, maganda nga magiging kayong magiging mga... Yun yung, Ito mo, ang ganda ng lahat ng ano dito, lahat ng officer. Okay. kasi yung, ayun nga, kasi lahat naman may, Okay. Kaya naman yan. Mga kasama, dito na po nagtatapos yung ating tinatawag na Basic Master Unit Seminar. Hopefully, after ilang buwan, isa or dalawa, makabalik tayo para madagdagan ng grupo nyo. Hindi ko naman pinapangako, pero kahit isa pa siguro. Pagka napatunayan maganda yung sistema na nagawa namin dito sa pilot na batches natin, susubukan natin magdagdag na isa kasi kawawa naman yung ibang naiwanan. Pero sana mga kasama, medyo seryosohin nyo to ha. Kasi hindi naman ako lang ang nakataya dito. Inyo din, yung magandang programa na para sa inyo, nakasalalay din sa inyo. Pagka hindi nyo siseryosohin, marami pa naman akong pwedeng puntahan para subukan ulit. Pero hindi na po ako babalik dito. Diba? Sabihin ko kung medyo sumablay yung ginawa ko dito, ay hindi na ako para bumalik. Hahanap na po ako na ano po, so sana seryosohin nyo. At sana, kahit pa paano, may natutunan dito sa akin pinagsasabi kanina. Meron ba ma'am? Ano ma'am? Sige nga. Oo nga. Bakit hindi yan ang... Direct democracy daw. Okay ha. Sa mga kasama, hintayin niyo po ang tawag ng national o tawag namin at kung ano pa man magiging proseso na kailangan natin gawin. Pero ako ang bahala dyan. Yan po sa mga papel nyo, yan pong formality. Kami po ang bahala. Benji! Benji! Okay, maraming po salamat. Pwede na po tayong umuwi. Thank you po. Yung mga papel! Maraming po salamat. Yung mga papel! Salamat po sa oras nyo. Bigay niyo po sa BMU captain yung inyong mga papel. Bukod yung sa magsasaka sa ano. Okay po, kompleto na po ta. Sino ka dito dito? Dito ah. Dito Bagay. Dito. Bibigyan mo lang yung papel. Sige. Oh, ilang kang ballpen? Sa ngayon, Ako maraming ballpen. Papabayin na sa bayan na. Oo, Tita ko yung ballpen ko. Kabilaan yung ballpen ko eh. Wala ko pinit dito. Yes, sir. Ayos na ka kami. Oo. Uwi na. Ay, bigyan mo na. Tayo. Parang confidential. Ha? Isa na yun. Ha? Ay, hindi ko alam. Nakinig ka din pala. Nakinig ka.
Sa'yo. Sa balita. Kasama ko na siya. Akin na yung isa pa. Ngayon, okay na siya. Kaya dito kayo lalagay. Oh, yung mo to? Hindi ba? Ano ka mo na? Hindi kasi nangangahala. Siya nang balang, di ba yung 50-50? Yun ang ano, oh. Yung mga umabol, bahala siya. Siya nang bahala. Kainan na yan. Ito po ay sa mga kababayan. Ang hirap pag ano eh. Dahil picture eh. O yan, pwede na yan. Sa baka sa kaya tatay. O, dyan. Ano? Saka. Ang dami kasi yan. Paano po yun kung halimbawa may mga... Kami ng bala dito. Ma'am, itong ano to ha, papaliwanag ko nasan yung Pangulo nung isa. Asan yung Pangulo? Sino yung Pangulo niyan? Ah, si Tia Ine.